Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga, meron akong topic na i-share sa inyo. Ito po ay related sa pag-ibig, monthly savings based on type of membership. Pero bago ang lahat, bago ko po ipagpatuloy ang aking topic, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, good news kasi dito sa pag-ibig monthly savings, importante as an employee kung ikaw ay nagtatrabaho sa government or private sector ay magkano ba yung dapat ikaltas talaga na minimum na ikakaltas sa'yo ng employer sa pag-ibig na contribution. So as an employee, importante na dapat nating malaman na dapat yung 200 pesos, yun talaga yung minimum talaga na kaltas ng bawat employer sa mga empleyado. Sila yung magbibigay ng contribution doon mismo sa pag-ibig bilang member ng pag-ibig. At the same time, bilang employer, dapat meron ka ring share talaga. Kung magkano yung share ng member sa pag-ibig, dapat yung employer din mismo ay meron din share. Same din kung magkano yung amount na kinaltas ng empleyado. So napaka-importante na 200 pesos yung share sa empleyado doon sa mismong pag-ibig, doon sa account niya. At the same time, yung employer din ay dapat din maghuhulog din ng 200. Kaya doble yung matatanggap mo talaga kasi meron silang counterpart bilang employer. So at the same time, sa mga hindi talaga empleyado sa private at saka government, yun yung mga taong mayroong tinatawag na mga self-employed. Ito yung mga doktor, engineer, nurse, lawyers, yung mga ganon. Pag ikaw ay self-employed, kung gusto mo talaga na meron kang benepisyo na makukuha pagdating ng panahon, dapat maging member ka ng pag-ibig. Pupunta ka sa branch office kung saan ka man malapit na branch sa inyong lugar. So, importante, pag meron ka ng pag-ibig na account o pag-ibig number, importante, maghuhulog ka nang sa ganon, darating ang panahon, pagtanda natin, at least meron tayong magpagkukuhanan din na savings. So, magkano ba yung self-employed share kung ikaw mismo ang naghuhulog sa pag-ibig? So, ganun din kung magkano yung hulog na minimum dapat is halimbawa 200 talaga yung kaltas ng employee sa kanilang trabaho na kinakaltas sa kanilang employer, dapat is 200 din. Tapos, ikaw na rin yung mag-counterpart sa sarili mo. Pag ikaw ay self-employed, so, naging 400 dapat yung monthly mo sa pag-ibig na kaltas sa iyong contribution. At meron namang self-employed na mga ibang klaseng self-employed, yung mga vendors, mga nagtitinda sa palengke, eh, pwede din kayo maghulog ng inyong pag-ibig contribution. Kahit 200 pesos lang sa inyo lang sa sarili, at hindi na kayo mag-counterpart, okay na yon. At the same time, sa mga kasambahay na kumikita ng 5,000 minimum, pwede ka na po kumuha ng pag-ibig account number o pag-ibig number, nang sa ganon pwede mo ibigay sa employer mo kung saang lugar ka man nakasambahay, nang sa ganon pwede ikaltas sa'yo kung talagang masipag sila na mag-process sa pag-ibig mismo na office. Pero kung wala o hindi talagang busy sila, dapat ikaw mismo nakasambahay, pwede ka po pumunta sa pag-ibig office at ikaw na, para sigurado na mahuhulog talaga. So, dapat is meron kang share na 200 pesos din. At the same time,
sa mga kasambahay na kumikita ng mababa pa sa 5,000, dapat yung employer is dapat mayroong kaltas pa rin na 3% sa kanyang monthly income. At 4% pag yun ay aabot ng 5,000 yung monthly mo na sweldo. 4% yung share dapat ng employer. So sa mga OFW naman, overseas Filipino workers, dapat meron kang share dapat na 200 na share sa Pag-ibig once na ikaw ay member ng Pag-ibig. Pero pag ikaw ay OFW, based on sa nakita ko na ano nila sa Pag-ibig, ay 200 ay ikaw lang talaga yung maghuhulog, walang counterpart. Sa ibang country, kung anumang country ka o saang country ka nagtatrabaho, ay talagang walang counterpart. So importante may hulog ka pa rin kahit papano para pagdating ng panahon may savings ka sa Pag-ibig. Pagdating ng 20 years maturity, kung gusto mo na talaga mag-retire sa trabaho, at least papano meron kang savings na pwede mo makakuha sa panahon ng pangangailangan at mga emergency. At the same time, sa mga overseas Filipino seafarers, ganun din, meron kayong kaltas na 200 pesos na minimum. Dito sa Pilipinas talaga ay 200 pesos yung kaltas ng employee sa kanilang employer. At the same time, ang employer din naman, kung ikaw ay overseas Filipino seafarers, ay meron ka ring share dapat na makukuha galing sa kayong employer sa manning agency na same din kung magkano yung amount na nakaltas sa'yo monthly. So, meaning, dalawa, dapat merong counterpart talaga ang isang kumpanya pag ikaw ay overseas Filipino seafarers. So, kung ano yung agency mo, dapat meron talagang obligasyon yung agency na mayroong counterpart. Same sa kaltas mo monthly sa Pag-ibig. Ito napaka-importante na meron tayong idea pagdating sa Pag-ibig. So, yun lang po. Maraming salamat po. At sana maintindihan mo na ito ay dapat isipin natin na napakalaga na pagdating ng panahon, paghandaan natin, kasi pag tayo ay wala ng trabaho at paano sa pagtatrabaho mo ng ilang years, kahit paano meron kang maludukot o makukuha pagdating ng panahon. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.